bagamat yes, inflation rates has been decelerating, pero pag tinanong mong ordinaryong tao, Jade, sasabihin nila sa'yo, inflation pa rin is a top concern for them. Mataas pa rin ang presyo ng bilihin. At marami sa ating mga kababayan ay hindi satisfied with the way the government is handling the issue of inflation. Kaya makikita mo sa mga survey, no, sa mga polls, no, makikita mo sasabihin ng tao, pag tinanong sila, ano ba yung mga top concerns mo? Well, of course, nandyan na ngayon si graft and corruption, pero ang lagi nasa top niyan, no, yung malapit na sikmura is yung pagmamanage ng gobyerno ng rate of inflation. Kaya sa nakikita ko, bagamat yes, that is a welcome development. 1.7% rate of inflation. Maganda rin yan from the point of view of interest rates kasi baka pwedeng maibaba pa ng Bangko Sentral yung interest rate. But the Marcos Jr. administration, what they need to do is to do a better job in terms of managing the issue of inflation. Para nga naman, ramdam ng tao yung sinasabi nilang pagbaba ng presyo. Kasi ang nakikita natin mga kababayan, puro palliative solutions lang. Kagaya ng price freeze. The price freeze, that is a temporary solution. It does not address the fundamental issues, no, sa issue sa produksyon ng pagkain sa ating bansa. So sa nakikita ko, Jade, no, welcome development yan, but the government needs to do more in terms of managing the issue of inflation. Dito nga sa inilabas ng PSA na ulat na nasa 1.7% yung inflation rate po natin noong Oktubre habang bumabagal po yung pagtaas ng presyo naman ng mga pagkain sa buong bansa. Well, actually magandang development yan na bumababa ang rate of inflation. Nakita natin sa pangkalahatan ay 1.7% na lang ito at mas mababa ito doon sa target ng Bangko Sentral. No? Kasi ang target ng Central Bank is dapat nasa mas mababang, mas below 2%, no? Yung rate of inflation, no? Yung target. So okay yon. However, kung hihimayin mo ng mabuti yung mga sources ng inflation, makikita ninyo, for example, sa bigas, nabanggit nga doon sa report nyo sa umpisa, no, na bumaba ito ng 16.4%. Ganda yan. At alam din man natin na ang bigas, no, yung presyo niyan, yan ang pinakamalaking driver ng food inflation sa bansa. Pero kung hihimayin niyo po ng mabuti, mayroong mga food items na tumaas ang presyo. Kagaya halimbawa sa karne, ang inflation nito is 5.2%. Ibig sabihin, tumataas ang presyo kasi pagka negative ang inflation, bumababa yung presyo, no? Nagde-decelerate. Pero kapag positive yung rate of inflation, ibig sabihin tumataas yung presyo. So sa kaso ng karne, tumataas. Sa isda, mataas din ang rate of inflation. 8.2% po sa isda. Sa mga mantika, kung kayo po yung nagpiprito, naggigisa, ang rate of inflation po ay 9.4%. At hindi rin nabanggit, pero i-emphasize natin yung gulay. Kasi gulay, importante yan sa sustansyang diet, yung kumpletong diet natin. Ang vegetables inflation, nasa 17%. So mataas yan. Pero alam din natin na pag may mga bagyo-bagyo, tumataas ang presyo ng gulay. So, titingnan nyo rin po yan sa mga iba't ibang mga food groups, makikita natin na mayroong pagtaas. Ngayon, ang konteksto nito, Jade, is ramdam ba ng tao yung sinasabi nilang 1.7%? Kasi kung titingnan nyo sa bigas, halimbawa, mahal pa rin yung bigas. I mean, at 40 pesos per kilo, yung pinakamura, yung mga regular meal, nasa 37 yung local per kilo. Magkano bang sinasahod ng ating mga kababayan, mga minimum wage? Kahit yung middle class natin. Itong ganitong klaseng presyo ng bigas, bagamat nakita natin na bumababa ang presyo, kasi nga, global prices is driving this. Pero makikita din natin na for many of our kababayan, out of reach itong ganitong klaseng presyo ng bigas. Maalala natin na noong 2022, ikinampanya po ni Pangulong Marcos na gagawing 20 pesos ang presyo ng kilo ng bigas. Going around in the markets, puntahan niyo yung Bantay Presyo website, yung mga kagaya namin mga Pilipino nasa labas ng bansa. If you want to look at food prices sa mga local na markets, you just go to the website ng DA, puntahan niyo yung Bantay Presyo. Yun ang ginawa ko. And I found walang bigas doon ng presyo 20 pesos per kilo. So, kumbaga, bagamat yes, inflation rates has been decelerating, pero pag tinanong mong ordinaryong tao, Jade, sasabihin nila sa'yo,
inflation pa rin is a top concern for them. Mataas pa rin ang presyo ng bilihin. At marami sa ating mga kababayan ay hindi satisfied with the way the government is handling the issue of inflation. Kaya makikita mo sa mga survey, no, sa mga polls, no, makikita mo sasabihin ng tao, pag tinanong sila, ano ba yung mga top concerns mo? Well, of course, nandyan na ngayon si graft and corruption, pero ang lagi nasa top niyan, no, yung malapit na sikmura is yung pagmamanage ng gobyerno ng rate of inflation. Kaya sa nakikita ko, bagamat yes, that is a welcome development. 1.7% rate of inflation. Maganda rin yan from the point of view of interest rates kasi baka pwedeng maibaba pa ng Bangko Sentral yung interest rate. But the Marcos Jr. administration, what they need to do is to do a better job in terms of managing the issue of inflation. Para nga naman, ramdam ng tao yung sinasabi din ng pagbaba ng presyo. Kasi ang nakikita natin mga kababayan, puro palliative solutions lang. Kagaya ng price freeze. So the price freeze, that is a temporary solution. It does not address the fundamental issues, no, sa issue sa produksyon ng pagkain sa ating bansa. So sa nakikita ko, Jade, no, welcome development yan, but the government needs to do more in terms of managing the issue of inflation. So dapat lalo pang pag-ibayuhin, panatilihin na magiging mababa yung inflation, Doc, pagdating naman doon sa papel ng agrikultura, yung halaga nito? Sa kaso kasi halimbawa ang bigas, Jade, hindi mo pwedeng bastang ibaba ang presyo to the point na malulugi ang ating mga farmers. So may floor price tayong sinusunod dyan, no, na kung saan, halimbawa sa kaso ng palay, merong price dyan na hindi pwedeng bumaba pa. Kasi pag ibinaba mo pa ng sobra yan, malulugi naman yung ating mga local producers. So may tamang balancing presyo yan na binabalanse yung interest ng mga producers, kagaya sa kaso ng bigas, sa palay, yung interest ng ating mga farmers, but at the same time, we also balance the interests of the consumers. No? So may ganong aspeto. Kaya nga dapat yan supply managed yan, JD. Minamanage yung supply. Kasi binabalanse mo yung interest ng mga grupong ito, kagaya ng consumers at ng mga farmers. Now, in terms of lowering prices, well, that's one thing, lowering prices, but also making the prices stable. So kailangan stable, mga kababayan, yung takbo ng presyo. Kasi pagka pabago-bago yan, mahirap din yan, no? From the point of view of the economy, sa mga foreign investor, mahirap yan ang pabago-bago yung presyo. Kasi volatile yung prices. Kailangan stable po yung presyo. So yun yung kinakailangan gawin ng ating gobyerno. In terms of focusing on palliative solutions, what they need to do is to address the fundamental problems ng ating food production, yung supply chain natin sa pagkain, para eventually magkaroon ng permanenteng fix itong problem na ito, na hindi na ito recurring palagi, no? Kapag may ganitong issue, tataas ang presyo ng bigas sa pandaigdigang pamilihan, paramdaman na naman ito sa atin. Palagi na lang yung issue balik-balik kasi hindi na-address yung pinaka-fundamental supply chain problems sa sektor ng pagkain sa ating bansa. Opo, lalo ngayon, Doc, papalapit na, itong sa pagpasok na ng holiday season at sa nalalapit na taong 2026, ano bang prediction po ninyo sa direksyon ng inflation rate? At mayroon bang banta ng pagtaas pa rin ng presyo sa hinaharap? Well, di ba meron ngayon in-implement na price freeze? Kasi ang goal niyang pag-freeze ng presyo is to provide some form of stability sa mga basic commodities heading into the Christmas holiday season. So sa totoo lang, okay lang naman po yan, no? Which is to provide some form of stability sa ating mga kababayan na hindi nila inaasahan na talagang sobrang tataas ang presyo ng mga bilihin, lalo-lalo na magpapasko. Pero tandaan din natin na kapag natapos yung holiday season, halimbawa na-lift na yung price freeze, tataas na naman ang presyo ng mga bilihin. No? So ibig sabihin yan, mga kababayan, na yung price freeze na yan, yung ginawang aksyon ng gobyerno, hindi na yung pangmatagalan. So hindi naman pwedeng taon-taon na lang tayo mag-price freeze. Ano? Ibig sabihin yan, kung taon-taon ka nagpa-price freeze, hindi mo na-address yung pinaka-underlying problem. So sa kaso halimbawa ng pagkain, malalim-lalim yung dapat na puntahan ng gobyerno dyan to solve the problem. And we have to admit also that some of the fixes dun sa fundamental issues natin sa supply chain may take a while to implement. Baka nga hindi nga kakayanin ng isang administration yung iba dyan. May mga low-hanging fruits na pwedeng ma-address.
Pero yung iba dyan, it takes longer. No? But at least dapat simulan na yan. Kesa halimbawa na puro palliative lang at puro temporary gap solutions lang yung ginagawa ng ating gobyerno. Kaya tinan mo, Jade, ha, ask people and they will tell you na they're not happy with the way the government is managing the issue of inflation. Bakit? Kasi puro temporary solutions, walang permanent solution na ginagawa. Ano yung mga permanent solutions na nais po ninyong i-rekomenda sa gobyerno, lalo na sa BSP, Doc, upang mapanatili yung price stability at matagudan naman yung mga hamon sa presyo nga ng ating mga bilihin? So, kailangan dyan maibaba mo yung cost of production. No? Pag naibaba mo yung cost of production, maibababa mo yung presyo na magagarantiyahan mo pa rin na yung ating mga producers ay magkakaroon ng tubo. Kita pa rin sila. Kasi kapag mataas yung cost of production mo and then pilit mong binaba yung presyo sa merkado dun sa bigas, halimbawa, no? Liliit yung profit margin ng iyong mga farmers to the point na madi-disincentivize na silang mag-plant ng rice. And ang mangyayari niyan is mag-i-import lang tayo na mag-i-import. Hindi natin kailangan ganyan sitwasyon. What needs to happen here is we have to do a closer look in terms of the cost of production sa issue halimbawa ng bigas. Kaya bakit po ako nag-focus sa bigas? Kasi ito yung sektor na talaga nakaka-apekto sa rate of inflation. However, the same strategy applies to other agricultural sectors. We have to look at how to lower the cost. So halimbawa, yung raw materials, kagaya halimbawa ng fertilizer, kagaya halimbawa ng mga makinarya, yung mga seedlings, we have to innovate as well in terms of yung klase ng varieties na tinatanim natin. No? Yung mga varieties na resilient sa climate change, kinakailangan natin yan. Kailangan natin manaliksik, no? Para makahanap tayo ng paraan. Para yung mga tinatanim natin, tumaas yung productivity. At since na-mention ko yung productivity, ang end game niyan, Jay, is how to increase the productivity ng ating sektor. Kasi ang definition kasi ng productivity po, mga kababayan, is you're able to produce more out of the limited inputs that you have. So kagaya sa kaso ng Pilipinas, no? Sa agriculture sector, you need land. Ang problema sa atin, yung land natin for agriculture, umuunti ng umuunti kasi na it gives way to housing projects, it gives way to sa mga commercial uses, no? Yung land natin na na-allocate natin for agriculture, lumilit ng lumiliit. Now, the thing is, in order for your agriculture sector to be productive, kailangan makahanap tayo ng paraan to produce more out of the limited land that we have. So, paano mo gagawin yan? Well, magsaliksik ka ng mga varieties ng rice na nakakapagbigay ng higher yield. No? Kahit nakakaunti lang yung stock ng bigas, ng palay rather, marami kang makaharvest. Not only that, as I've said earlier, kailangan maibaba mo rin yung cost of production. So, halimbawa, mechanization. So, how would you be able to lower the cost of planting through mechanization? Mas mababang presyo ng fertilizer. Nasaan na yung sinasabi ni Marcos Jr. na government-to-government agreements para maibaba yung presyo ng fertilizer? Have we heard anything from the DA about the G2G? Sinasabi na dyan nung araw yung G2G, no? Mag-usap ang gobyerno sa gobyerno para makakuha ng mas murang urea. Nasaan na yan? No? Sinasabi yan ni Marcos Jr. A few years ago. What has happened to that? Bakit yung presyo ng bigas natin mataas pa rin? So, all of this, Jay, maraming strategiya, maraming pwedeng gawin. And by the way, marami tayong experts sa DA, specifically sa IRRI. May mga experts dyan. Sa mga economists, mga agronomists, maraming expert. Ang problema, Jay, is yung mga nagsasalita, hindi sila pinakikinggan. No? Yun yung nakikita ko dyan. Maraming nabibigay ng magagandang rekomendasyon. I've read many of the studies. And also, yung mga pinapatawag sa mga Senate hearing on food. So recently, si Senator Kiko Pangilinan, nag-host siya nag-organize siya ng isang public hearing about food. And may mga experts doon na naimbitahan. Pinakinggan ko sila, no? Maraming magagandang ideas. Ang problema is, either hindi sila pinakikinggan kasi ibang priority ng gobyerno, and ang nangyayari is nasasayang lang yung mga magagandang ideas. Now, we are not short of really good ideas, Jake. The issue really is whether or not the government has the political will to actually implement and make use of these good ideas.